Hi everyone, good morning. So, ang topic natin for today is reconciliation. So, ang tanong, nagkabalik ka na ba kayo? So, it doesn't mean na patungkol to sa relasyon mo sa kapartner mo, but also yung relasyon mo sa kaibigan mo, sa kapatid mo. Baka kasi nagkaroon kayo ng samaan ng loob, then kailangan magkaroon ng reconciliation. So, kaya ang topic natin for today, reconciliation, and patungkol to sa 2 Corinthians 5:18 to 19. So, reconciliation is God's gracious act of removing enmity and restoring fellowship between simple humanity and Himself. So, yung reconciliation na ginawa sa atin ng Diyos, yung pag-aaway ng Diyos at ng tao, because they were enemies naging mag-aaway. Kumbaga dati, naging close friends sa Garden of Eden, diba? Si God at si Adam, si Eve, diba? Para lang silang nagpa-fellowship na magkaibigan, nag-uusap lang sila sa Garden of Eden. Then after the fall, after nagkasala, nagkaroon ng enmity, nagkaroon ng hidwaan. So, yung reconciliation, it's yung ginawa ng Diyos na umabot sa atin. Because of our sins, we stood as enemies of God, deserving His holy wrath. Yet, through Christ, atoning death, God initiated peace. This reconciliation is not mutual compromise, but a divine gift, secured by the blood of His Son. Through Christ, we are not only restored to God, but also called to live at peace with others and to proclaim His ministry of reconciliation to the world. So, sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18 to 19, ito ay jam-pack sa meaning Ito ay, kumbaga sa pagkain, punong-puno ito ng nutrients, the nutrition, all from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them, and He has committed to us the message of reconciliation. So, yung ministry natin is yung paglilingkod natin in reconciling the world to Himself in Christ, diba? Not counting people's sin against them. Hindi na binibilang ng Diyos yung ating mga kasalanan laban sa atin na kadalasan ginagawa natin, na binibilang na natin yung kasalanan ng iba laban sa kanila. Pero yung Diyos, He's not counting our sins against us, and He has committed us the message of reconciliation. So sa Tagalog po, lahat ng ito mula sa Diyos na tayo pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ng Kristo, at ibinigay niya sa atin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. So sa mga tuwid, kay Kristo, pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili. So si Kristo ang yung mediator, tagapamagitan. So, meron maganda na may alam tayo sa mga verses na connected din sa topic na to. And 2 Corinthians chapter 5 verse 18 to 19. So, ito yung una nating katuruan ngayong araw na we are reconciled to God through Christ. Sabi dito, sa makatuwid kay Kristo ay tayo pinagkasundo ng Diyos, ang sanlibutan at ang kanyang sarili. So, maraming beses na ginamit yung reconciling. So, ang Diyos po ay umabot sa atin. Bagamat tayo ay nagkasala laban sa Diyos Pero dapat tayo yung magsasorry, dapat yung gagawa ng paraan para ma-reconcile tayo, mag-initiate dapat, diba? Pero ang ginawa ng Diyos, siya yung nauna. Yung mga panahon na tayo nagkasala, na tayo umiisnab sa Diyos, siya pa yung lumapit sa atin. Sinugo niya yung kanyang anak, ang Panginoon si Kristo, para sabihin sa atin na mahal tayo ng Diyos at tayo ay manumbalik sa Kanya. We are reconciled to God through Christ at nagpakumbaba pa ang Diyos, ang ating Panginoon.
Diyos na naging tao, na yung humility ng ating Panginoon sa Kristo nagkatawang tao, siya yung nagpakumbaba pa para abutin tayo. Something na hindi natin magawa sa ating kapwa. So, ang hirap magpakumbaba sa ating kapwa, lalo na pag magsasorry, di ba? Kahit lang sa partner or sa kapamilya, yung Diyos wala nga siyang kasalanan, siya pa yung umabot. Siya pa yung nag-initiate sa atin para abutin tayo. Point number 2, we ought to pursue reconciliations with others. Kaya nga may obligasyon tayo na makipag-reconcile din sa iba. Kasi yung relationship natin kay God, this is vertical and horizontal. Vertical relationship mo sa Diyos at nagkaroon tayo ng kaayusan. Nagkaroon tayo ng reconciliation sa doon. Ang kasunod ng vertical, reconciliation sa kapwa-tao natin. That's why it's cross. Relationship sa kapwa, a relationship sa Diyos. And we ought to pursue a reconciliation to others. Kaya nga, dito sa topic na to, bigyan natin ng emphasis yung pakikipagkasundo sa tao. Nagkabalikan na ba kayo? Naibalik na ba yung dating pagkakaibigan? Magkakapatid relationship, yung relationship sa magulang, yung mga magulang na yung anak nagtatampo sa magulang. Sabi dito sa Matthew 25 verse 23 to 24, kaya't kung maghahandog kayo ng inyong kaloob sa dambana, sasamba ka sa Panginoon, ay doon naalala mo na ang iyong kapatid ay meron ka naman laban sa iyo. Iwan mo roon sa harap ng dambana ang kaloob mo at humayo ka, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka bumalik at maghandog ka ng kaloob mo. So kahit ang Diyos binavalue ang reconciliations with other people, sasamba ka, yes, reconcile. Sumasamba ka sa Diyos, nagpupuri ka sa Kanya. Pero paano yung mga kapwa mo or kapatid mo or magulang mo or yung mga tao sa paligid mo na kailangan mo makipag-reconcile? So, iwanan mo muna yung pag-aalay mo sa dambana. Ayusin mo yung relationship sa kapwa mo tao. Saka ka bumalik ka sa Diyos. Saka ka magpuri sa Kanya. We ought to pursue reconciliations with others. Kung meron mga kasamaang loob, go and approach that person kahit sila pa'y nagkamali. At kung ikaw nagkamali, magpakumbaba ka. Number 3, we have been entrusted the ministry of reconciliation. So, pinagkatiwala sa iyo na ministeryo ng pakikipagkasundo. Ano yung ministeryo na yun? Again, that is vertical and horizontal. Gusto natin yung mga tao ay maibalik sa Diyos. At kapag naibalik sila sa Diyos, magiging maayos din ang kanilang relasyon. So, lagi natin dapat ina-emphasize to na hindi maayos ang marriage mo, sa relationship sa family mo, sa kapwa mo, hanggat hindi naayos yung relationship mo sa Diyos. And that is the ministry that we have na need natin ibahagi sa ibang taong ebanghelyo para mauna na maayos yung relationship sa Diyos. Hanggat hindi si Kristo ang center ng inyong relationship at hindi maayos yung relationship mo, hindi maayos yung relationship mo sa parents mo, wala kasing taga-pamagitan. Kailangan natin ng God-man, and that is Jesus Christ. At siya rin ang naging taga-pamagitan natin sa relationship sa ating kapwa, na maging sentro ng ating family, ang maging sentro ng ating marriage para magkaroon tayong kaayusan. At kung si Kristo ang sentro ng buhay mo, at sentro ng relationship mo, kahit nag-away kayo, alam mo may tagapamagitan. You have to reconcile with your parents, with your partner, with your siblings, with your relatives. So, paano natin sasabuhay? Number 1, imagine life with a clear conscience. Imagine natin na yung sarili natin, malinis yung konsensya natin. In what sense? Sabi ni Apostol Pablo na if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Hope you learned something. Thank you everyone, and God bless.